natin. So, usually, di ba, sa Excel, kapag naglalagay tayo ng underline, for example, tinipe natin yan yung name, tapos yung colon, tapos inilagay po natin, lalagyan natin ng underline, di ba? So, tina-type natin, pinipress natin yung underscore hanggang kung saan yung data na lalagyan natin ng linya. Katulad yan. Pero, merong formula para automatic, hindi na tayo mag-type ng ganito. Hindi na natin kailangan pang i-type yung underline or underscore para doon sa mga data natin. So, paano po natin gagawin yun? Kayo po, gawa kayo ng 15, ha? 15 po yung gagawa ninyo ng underline. Mag-isip na lang po kayo kung ano yung mga text na gagawin po. So, i-remove ko po ito. Remove ko po, Okay, so ang gagawin nyo lang po ay i-highlight nyo muna. Kung hanggang saan yung lalagyan nyo ng may underline, ha? So, kahit na po wala pang text, i-highlight nyo na po. So, for example, here, i-highlight ko hanggang 20. So, naka-highlight yung P5 hanggang P20. So, ayan, 20 siya. So, kapag na-highlight na, i-press nyo yung Control 1. Press Control A plus 1, ha? Control 1 para po mag-appear to. Mag-appear po yung Format Cell Dialog Box. So, kapag naka-appear na po yung Format Cell Dialog Box, by default, naka-activate yung number tab. So, select nyo lang sa baba sa category yung costume. So, click na yung costume. Then, pag click nyo yan, mag-a-appear yung mga type. So, doon sa type area, yung may box, remove nyo yung word na general. Hindi natin gagamitin yung word na general. So, may papalit po tayo dyan. Instead, i-type po ninyo yung @ symbol or sign, then followed by asterisk, then underscore. Okay? So, alam niyo naman kung nasaan yung underscore. Hindi po hindi po yung stas, kundi underscore ang kailangan natin. So, yan po yung magiging formula natin para ipa-appear yung linya sa bawat sineselect natin na cell. Again, @ asterisk, then number sign. Underscore rather. @ asterisk, then underscore. Then you click now. Okay. Pag click nyo na yung okay, ayan na. Nagkaroon na po siya ng linya. Diba? Now, kunyari, name, student numbers, course and section, college, tingin ninyo. Pag tinet ko yung college, then colon, then in-enter ko after ng colon, i-enter ko lang, automatic na may linya na siya. Then, kunyari, birthday, colon, tapos i-enter nyo, so may linya na rin. Then, birthday, address, colon, okay, so hanggang sa 20 yan, hanggang dun sa nilagyan po natin ng in-highlight natin kanina, magkakaroon po yan ng automatic underscore. Of course, paglagpas ng 20, wala na. So, for example, alagay ko ay skills, kunyari, ayan, meron pa. So, kasi hanggang 20 yung nilagyan ko na underscore. Now, paano kung gusto mo na i-remove? Tanggalin yung underscore na yan. Paano tatanggalin? So, hindi pwede yan basta lang ganyan, tatanggalin. So, hindi yan madidelete. Para matanggal, i-highlight nyo uli yung area kung saan nilagyan nyo ng or in-apply nyo yung formula na yon. Then after that, to press again Control 1.
para palabasin again yung format cell dialog box. So, pag lumabas na yung format cell dialog box, since ginamit natin itong formula na to, naka-activate pa rin yung custom, so punta lang kayo dun sa box na kung saan tinype natin yung formula natin. Then, i-delete nyo lang. I-backspace nyo lang or i-delete. Then, yung click OK, mawawala na yun. Okay? So, mawawala na. Okay, so ito po yung gagawin nyo namang pangatlo. So, we have the clean up, concatenate versus concatenate, then creating a automatic underline. Pangatlo po yan. Okay? How about the others, yung